It's another day, another free energy. At ang date ngayon ay September 21. Yes, September 21 ba? Yes, Sunday. So ngayon ay magrarally sa Luneta. Pero malayo, hindi tayo pupunta doon. Basta yung date lang inano ko dito. So sa ngayon ay ang location ng Baguio. Ayan. So nandito yung Baguio, nasa tapat na ng Santa Ana yata, Cagayan. So nandito kami sa parang maliit na yan. Yan, parang ano yan, yung maliit na patulis na yan, yan oh. Dilasag sabi niya. So wag po kayo mag-alala kasi malayo po tayo. Malayo po tayo sa, kung dadaan man yung Baguio dito sa taas. So nandito kami. Mahagip lang kami ng konting hangin na galing sa, siguro kasi nga babangga na sa Sierra Madre. Pero tinan nyo guys, oh, napaka-araw ngayon dito. Siguro ay ipon yung kanyang tubig. So sa ibang lugar maulan, pero dito sa amin grabe ang init. So ang tanong, ready ka na ba sa panahon ng ganito na flood control, flooding ng tubig, maulan? So dapat ready ka kasi pag nagkaganyan, kasabay niyan ay brown out, walang kuryente. So dito sa amin ready ako kasi nga after 1 year of usage or paggamit ko kay Bluetti AC180, ang tanong, meron na ba ako nararamdaman mga problema, sakit sa tuhod, rayuma, parang gano'n na, ayan. So after 1 year, meron na siyang problema ba? Ayan, dumi pa oh. Ito kasi palaging ginagamit, palagi siyang naka-charge sa solar, yung dalawang panel sa taas, naka-series. So ayan. So palaging ginagamit dito ay yung, kung hindi yung blower, ay yung heater. Dalawang heater binabanat ko dito, pinangkakape. Kasi kung maraming tao dito, kape ang ano. Ito po ay power station, portable power station, pero napakasulit ng battery kasi malakas yung battery nito. So ito ay pwedeng i-charge gamit ang solar. Ayan, meron siyang display. Nakikita natin yung input wattage pag sa AC. Pwede kasi natin i-charge AC at solar, so pwede rin sa battery or car charger. Ayan. Hindi na natin masyadong laliman kasi nga after 1 year of usage lang naman ang ating re-review dito. Ang ganda oh. Ayan, so nagpapampa ko ng tubig sa swimming pool ng bata, pero yung ginagamit ko ay solar. Ayan, laki na natitipid natin pag gumagamit tayo ng solar. Eventually, pag ganitong panahon, pag panay ang brownout, dito kasi sa amin, pag lumakas ang hangin, alam mo yung poste namin dito, parang 2 feet lang yata yung lalim. Tumatagilid. So pag gano'n, marami na pupugtas, nalinya, walang kuryente maghapon, 2 araw. Ayan, so importante ang source of power. So dito meron siyang 3 button sa DC. Ayan. Pag inon natin yung DC, kasabay na dito sa kanyang cigarette lighter outlet, 10 ampere. Kasama na rin yung kanyang USB-C na supported hanggang 100 watts. USB-A, 3 ampere, 15 watts. Maghahati sa dalawa. Bale, dalawang 15 watts, 3 ampere. Then meron din siyang AC para dito. So ang output po nito, para sa may di alam or hindi nakapanood ng unang mga review ko dito, pure sine wave na 1800 na meron siyang X-Boost ba ito? Ay, powerlifting. Kay EcoFlow pala yung X-Boost. Hindi kasi pwedeng maggayahan yan eh. So meron siyang powerlifting na umabot ng 2,700. Ang lakas nun. Yan, powerlifting. So ang kanyang battery capacity ay 1,152 watt hours. Ayan. Pero kagandahan nito, kaya malakas yung wattage siya kahit ganito, ang voltage niya ay nasa 32 volt yung kanyang battery voltage. 36 AH. Mababa yung kanyang ampere pero mataas yung kanyang voltage. Ibig sabihin ay malakas.
sa surge. Tapos hindi banat yung system. Hindi masyadong hirap yung kanyang inverter. Ang inverter po nito ay pure sine wave. Pure sine wave na bidirectional. So pag titingnan natin sa loob, ba't walang charger na pang AC? Kasi po yung kanyang inverter ay multidirectional, bidirectional. Pwede siyang mag-charge as MPPT, pwede rin siyang maging MPS at pwede maging inverter. Bidirectional. Meron siyang blower dito to keep the system cool. Dalawa, magkabilaan. So marami na kasi nga palaging ginagamit. So nandito yung kanyang mga spec na iba. 10 ampere ang kayang ilabas ng kanyang cigarette lighter outlet. Mostly kasi hindi na natin tinitingnan, yung iba hindi na tinitingnan kung anong klaseng inverter yung ginamit dito. Baka may modified or square. Delikado kasi sa mga appliances yan. Sa electric fan, sa mga charger ng cellphone natin, delikado yan. So maganda dito, pure sine wave. Okay, so bigat siya guys, portable. Tapos meron siyang non-contact wire, non-contact charger dito, or wireless charging, 15 watts. Yan. LiPo4 po yung battery niya, kaya malakas. So mostly ang ginagamit ko dito ay mga heavy load. Yan. So kung gusto niyo mas malakas, reliable sa mga mabibigat na gamitan, recommend ko si Bluetti. Tapos ang ginamit nilang plastic dito ay matibay kasi nga ABS plastic. Kasi pag mabilad dyan, hindi nagbabago yung kulay. Hindi siya nadi-discolorated. Matibay pati. Ayan. So ito ay pwede nating i-charge via solar, 12 volt hanggang 60 volt, 10 ampere. So napaka-wide ng kanyang voltage range. Then pwede rin nating i-charge gamit ang AC. Yan. So ito yung kanyang charging cable dito. So dito natin siya isasaksak at supported din po siya ng UPS. Ayan. Meron siyang circuit breaker dito tapos ground link. Kasi pag ginagamit natin as a UPS sa bahay natin, mas maganda safe siya. Ang hindi ko lang nagustuhan dito kay Bluetti AC180 ay dahil nga sa ginamit na dito ay bidirectional na inverter. Bakit na kapag charge natin gamit ang solar at malakas pa yung harvest, malakas pa yung araw, pag na-full na yung kanyang battery, nag-stop na. Sayang din naman, ito makaka-relate lang dito at makaisip ng ganito yung mga alam kung paano gumagana ang mga hybrid. Sana pag malakas pa yung harvest niya sa solar, yun yung ginagamit sa AC out or yun yung ginagamit dito sa DC out. Ayan. Kasi nga sayang din pag na full na kasi yung battery, mag-stop na siya na mag-collect. Malakas pa naman. Ang hybrid po kasi ganyan, parehas sila. Ito nga si Thunderbox. Ito, pag napuno na yung battery niya, it's a power station po ito. Movable din lang. Pag puno na yung battery, yung harvest niya sa solar ay kino-convert niya to AC direct. Ayan, tapos kung kumulimlim, magso-support yung kanyang battery. Tapos pag lumakas na naman, from solar to AC. Ito ay hindi. So sayang. Yung ginamit, parehas din lang naman na bidirectional inverter. So sayang, napakasayang nun. Pag malakas yung araw, stop na yung kanyang charging. So dapat sana yung harvest niya, kaya niya supported niya hanggang 500 watts. Yun sana 500 watts. Na kahit full yung battery, nagagamit mo yung harvest ng solar. So direct. Bidirectional yung kanyang inverter.
Yan ang ano, yan ang hinahanap ko. Pero meron na, meron. Soon, meron si Deye, meron siyang ganon. Hindi ko lang alam kung nilabas na. Yan, meron yung ganon. Power station, pero kaya maglabas yung galing sa solar. Pag puno yung battery, pwede siya maglabas ng AC sa kanyang output. At ang maganda nun ay grid type pa siya. So yung nagagamit, produce ng solar mo, diretso sa outlet. Then pag sobra-sobra, babalik niya sa grid. Then supported din siya ng CT. Meron na yata si Deye, pero ewan kong nilabas na. So yun lang hinahanap. Malamang siguro in the future na upgrade nila, kasi malamang nakalinya naman na yan, nakaline up na yan, na supported siya ng ganon, tapos supported ng CT at grid type pa siya. Yung ganda. So sayang kasi yung harvest ng solar mo kung nakabilad dun sa labas, fully charged na yung battery, eh hindi mo na nagagamit yung harvest ng solar. So sayang. Ang makaka-relate lang nun at nakakalam doon yung mga nag-i-install ng solar, yung alam kung paano pasikot-sikot ng hybrid. Yun yung makaka-relate doon. Or yung mga, basta, yung nag-i-install. So, yun lang naman ang hindi ko nagustuhan dito. Pero, all the way, lahat-lahat, okay naman siya. At wala pa siyang problema. Okay siya, okay. Yung sinabi ko na na mga post ko na about Sky Bluety, it's a, alam niyo naman kasi ang tao ngayon, mas gusto nila yung negative na comment compare sa positive. Eh ginamit ko yun para maraming makapanood. Yun nga, marami nga. Pero okay siya. Okay na okay. Kaya ako nga tinira eh. Iniwan ko siya. May mga nagustuhan ako sa kanya, kaya hindi ko siya nile-let go.